Narito ang mga balita sa araw na ito. Mga Pinoy sa Lebanon, pinalilikas hanggat posible pa. Hinihikayat ng Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon ang mga Pilipino na lumikas habang may mga commercial flights pa. Ito'y dahil sa patuloy na palitan ng rocket attack sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Apektado ng hidwaan ng Hilagang Israel at Timog Lebanon. Noong linggo, inilunsad ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang pinakamalakas na pambobomba sa halos isang taon habang nagpaputok naman ng mga rocket ang Hezbollah papunta sa Hilagang Israel. Nagdulot ang mga naunang pag-atake umano ng Israel ng pinsala sa libo-libong tao sa Lebanon at pumatay ng hindi bababa sa 39 na katao. Hindi naman kinumpirma ng Israel ang kanilang partisipasyon. Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang Lebanon at pinapayuhan ng mga Pilipino na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa 70858-086 o sa Department of Migrant Office sa 79110-729. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Sunshine Garcia, buntis sa third baby kay Alex Castro. Buntis uli ang dating sex bomb dancer at aktres na si Sunshine Garcia sa kanyang ikatlong anak kay Bulacan Vice Governor Alex Castro sa edad na 40. Ibinahagi ni Sunshine ang masayang balita sa isang Instagram post na naglalaman ng mga kalarawan niya mula sa ika-40 kaarawan nung linggo. 40 and preggy. Parang kailan lang. 40 na agad and preggy ulit. Totoo na ito. Bunso na talaga yan. Saad ni Sunshine sa post. Inula naman ng congratulatory messages at suporta ang nasabing post ng dancer mula sa mga malalapit na kaibigan at taga-suporta. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. 10.5 bilyong budget ng OP, approve agad sa Senado. Mabilis na inaprubahan ng Senate Committee on Finance nitong Lunes ang inihirit na budget ng Office of the President o OP para sa taong 2025. Ipinisinta na Executive Secretary Lucas Bersamin ang panukalang budget ng opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagkakahalaga ng 10,506,201,000 para sa susunod na taon na mas mababa ng 1.88% kumpara sa budget para sa fiscal year 2024. Naging agara ng pag-aproba sa budget ng komite bilang paggalang sa parliamentary courtesy na ibinibigay sa kapantay na sangay ng pamahalaan. Binigyan din ni Bersamin na ang kanilang presensya sa pagdinig ng Senado ukol sa budget ay nagpapakita ng paninindigan ng Pangulo na makipagtulungan ng malapit sa Senado upang isulong ang kanilang parehong layunin na itaguyod ang kapakanan ng mamamayan at pambansang interes ng Pinas. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.